Magandang araw mga bata! Ngayong araw ay tatalakayin natin ang tungkol sa pagtatansya ng product ng 2 to 3 digits na bilang na may 1 to 2 digits multiplier. Handa na ba kayo? Ngunit bago tayo dumako sa ating aralin ay magbalik tanaw muna tayo. I-round off ang mga bilang sa pinakamalapit na tens at hundreds. Ang 27 ay magiging, magiging 30. At ang 52 ay magiging 50. Mahusay mga bata. Ang 74 ay magiging 70. At ang 283 ay magiging 300. Magaling. At ang panghuli, 715, ito ay magiging 700. Handa na bang makinig? Minsan, may mga bagay na di agad mabilang sa unang tingin, kaya naiisipan nating tansyahin o kaya ay i-estimate, pagmasdan ang larawan. Kung hindi mo bibilangin isa-isa ang laman ng jar, ilan kayang beads mayroon sa bawat jar? Sa aking palagay, ang isang jar ay may 85 na beads. May ilang beads kaya ang nasa 7 jars? Sa tingin ninyo mga bata? Ngunit paano ba tansyahin ang bilang? Narito ang mga hakbang sa pagtatansya. Ang unang hakbang, alalahanin ang mga dapat tandaan sa pagra-round off ng bilang. I-round off ang bilang sa multiplicand sa pinakamataas na place value o tens. Kaya ang 85 ay magiging 90. At ang susunod na hakbang ay ang 1 digit na bilang ay hindi inira-round off. Kaya ang bilang 7 ay hindi babaguhin. 87 ay magiging 90 at ang 7 ay 7 pa rin. I-multiply ang bilang na hindi 0. 7 times 9 equals 63. Bilangin ang 0 sa multiplicand at isulat sa katabi ng product ng hindi 0. Kaya ang sagot ay magiging 630. Naintindihan ba mga bata? Narito ang iba pang halimbawa. Sa bilang na 327, ang pinakamataas na place value ay hundreds. Pag ini-round off ang 327, ito ay magiging 300. At ang 6 ay 6 pa rin. Ngayon, i-multiply ang bilang na hindi 0. 6 times 3 equals 18. Bilangin ng 0 sa multiplicand at isulat sa katabi ng product ng hindi 0. Dahil may dalawang 0, kaya ang tamang sagot ay 1,800. Nakuha na ba mga bata? Mahusay! At ngayon, sagutan natin ang mga sumusunod. I-round off ang multiplicand sa pinakamalapit na tens upang matansya ang product nito. Number 1, 15 times 6, ang 15 ay magiging 20 at 6 pa rin. At ang sagot ay 120. Mahusay mga bata. Number 2, ang 33 ay magiging 30 at 7 pa rin. At ang tamang sagot ay 210. Magaling. Number 3, ang 47 ay magiging 50 at 8 pa rin. At ang tamang sagot ay 400. Number 4, ang 38 ay magiging 40 at ang tamang sagot ay 360. At ang panghuli, ang 71 ay magiging 70 at ang tamang sagot ay 630. Mahusay mga bata! At ngayon naman ay punan ang chart ng tamang sagot. I-round off ang multiplicand sa pinakamalapit na hundreds upang matansya o ma-estimate ang product.
Halimbawa, ang number 1, 6 times 125, ang multiplier ay 6, ang rounded multiplicand ay 100, at ang estimated product ay 600. At ngayon, para sa bilang number 2, sa multiplier ay 7, ang rounded multiplicand o ang 379 ay magiging 400, tama? At ang estimated product nito ay magiging 2,800. Mahusay mga bata. Number 3, ang multiplier ay 8 at ang rounded multiplicand or ang 436 ay magiging 400 at ang estimated product ay magiging 3,200. Mahusay mga bata. At ang panghuli, ang multiplier ay 9 at ang rounded multiplicand ay 842 at ito ay magiging 800 at ang estimated product ay 7,200. Mahusay mga bata. At laging tandaan mga bata, sa pagtatansya ng bilang, i-round off muna ang bilang sa pinakamalapit na tens o hundreds. Ang one-digit multiplier ay hindi pwedeng i-round off. Susunod, i-multiply ang hindi zero sa multiplicand at multiplier. At ang pangatlo, bilangin ang zero sa multiplicand at isulat sa tabi ng product ng hindi zero. Nakuha nyo na ba mga bata? At ngayon, ay sagutan natin ang mga sumusunod upang malaman ko kung talagang naunawaan nyo ang ating aralin ngayong araw. Bilugan ang letra ng tamang natansyang product. Number 1, 6 times 18, ang estimated product ay? Tama, letter A, 120. Number 2, 7 times 32, ang natansyang product ay? 210, titik B. Number 3, 8 times 41, ang estimated product ay 320 at ito ay titik B. Mahusay mga bata. At number 4, 9 times 65, ang estimated product ay 630 o titik A. At ang panghuling bilang, 9 times 84, ang tansyang product ay 720 titik A. Mahusay mga bata. At ngayon naman, ay tansyahin ang product ng mga sumusunod na bilang. 6 times 213, ang estimated product ay 1,200. Tama. Number 2, 7 times 475 equals, o ang estimated product nito ay 3,500. Number 3, 8 times 622, ang estimated product ay 4,800. Mahusay mga bata. At para sa susunod nating aralin ay ang pagtatansya o estimate ng product na may 2 to 3 digits multiplicand at 2 digits multiplier. Bago tayo dumako sa isa pa nating aralin, ay sagutan muna natin ang mga sumusunod. I-multiply ang 10 at 100 sa mga bilang na nasa dalawang ruleta at isulat ang sagot sa huling bilog na katapat ng bilang nito. 10 times 54, 540. Ang 10 times 67 ay 670. Ang 10 times 118 ay 1,180. Ang 10 times 33 ay 330. At ang 10 times 25 equals 250. Mahusay mga bata. Ngayon naman, sa pangalawang larawan, 100 times 71 equals 7,100. Tama. Ang 100 times 56 ay 5,600. Ang 100 times 112 ay 11,200.
At ang 100 times 99 ay 9,900. At ang panghuli, 100 times 38 ay 3,800. Magaling mga bata! At bago tayo tumungo sa susunod na aralin, ibig kong sagutin mo muna ang aking mga katanungan. Anong buwan na ng taon ngayon? Ano nga ba? Di ba dapat nasa paaralan ka? Bakit kaya sa bahay ka nag-aaral ngayon? Ano-ano ang ginagawang pag-iingat ng pamilya mo para makaiwas sa banta ng COVID-19? Makinig ng mabuti mga bata. Basahin ko ang suliranin. Si Aling Monica ay nabubuhay sa pagtitinda ng face mask. Araw-araw siyang umiikot sa kanilang barangay para magbenta nito. Sa isang araw ay nakabebenta siya ng 58 piraso sa kanyang mga suki. May ilan kayang face mask ang naibenta niya sa loob ng 15 na araw? Ano ang tinatanong sa suliranin mga bata? Tama, may ilan kayang face mask ang naibenta niya sa loob ng 15 na araw? Ang salitang may ilan ay hindi kailangan ng eksaktong sagot. Sa halip ay tatantyahin o e-estimate natin ang sagot. Narito ang mga hakbang sa pagtatantya. Una, alalahaning muli ang mga dapat tandaan sa pagre-round off ng bilang. I-round off ang bilang sa multiplicand at multiplier sa pinakamataas na place value. Halimbawa, 15 times 20, ang 20 ay nagiging 30 at ang 15 ay nagiging 20. Ang 25 ay nagiging 30 at ang 15 ay nagiging 20. I-multiply ang bilang na hindi 0. Kaya 2 times 3 equals 6. Ang susunod ay bilangin ng 0 sa multiplicand at multiplier at isulat sa tabi ng product ng hindi 0. So 2 times 3 equals 6 at may dalawang 0 kaya idadagdag ang dalawang 0 sa tabi nito. Kaya magiging 600 o ito na ang tinatawag nating natansyang product or estimated product. Kaya ang tamang sagot ay may 600 na face mask ang naibenta ni Aling Monica sa loob ng 15 na araw. Naintindihan ba mga bata? At ngayon naman ay sagutan natin ang mga sumusunod. Kulayan ng parehong kulay ang magkatambal na rounded na bilang at natansyang product. May dalawang kahon na hindi kukulayan. Uunahin natin ang 30 times 300. At ang tamang sagot ay tama, 9,000. Susunod ang 50 times 50. At ang tamang sagot nito ay mahusay mga bata, 2,500. Susunod ay ang 20 times 800. At ang tamang sagot nito ay 16,000. Magaling! Ang susunod ay 10 times 200 at ang tamang sagot nito ay 2,000. At ang panghuli ay 50 times 300 na may sagot na 15,000. Mahusay mga bata! At para malaman ko kung talagang naunawaan nyo ngayon ang ating aralin, ay sagutan pa natin ito. Basahin ang suliranin at puna ng chart ng tamang sagot. Si Mary Ann ay isang sales lady sa isang mall. Dahil sa COVID-19, natigil pansamantala ang kanyang trabaho. Kaya naisipan niyang magtinda ng barbecue sa harap ng kanilang bahay.
Sa isang araw ay nakabebenta siya ng 439 na tuhog ng barbecue. Mailan kayang barbecue ang naibebenta niya sa loob ng 12 na araw? Para sa multiplier, tama, 12. At ang multiplicand ay 439. At ang rounded na bilang ay 10 para sa 12. At ang 400 ay para sa 439. At ang na-estimate na product ay, mahusay mga bata, 4,000. Laging tandaan mga bata, sa pagtatansya ng bilang, i-round off muna ang bilang sa pinakamalapit na place value nito. I-multiply ang hindi zero sa multiplicand at multiplier. At bilangin ang 0 sa multiplicand at multiplier at isulat sa tabi ng product ng hindi 0. At para sa karagdagang kaalaman, sagutan natin ang mga sumusunod. Ikahon ang tamang natansyang product. 22 times 58. Tama, ang estimated product ay 1,200. Titik A. Number 2, 47 times 72. Ang tamang sagot ay titik B, 3,500. Number 3, 84 times 89 ay 7,200. Titik B, mahusay mga bata. 33 times 265 ay titik A, 9,000. At ang panghuli, 46 times 524, ang tamang sagot ay titik B, 25,000. Magagaling mga bata! At para sa ating pangwakas na pagsusulit, ay sagutan ito sa inyong kwaderno. Tansyahin ang product ng mga sumusunod na bilang. Number 1, 23 times 37. Number 2, 16 times 65. Number 3, 37 times 89. Number 4, 15 times 489. At number 5, 47 times 736. Handa na ba mga bata? At narito ang mga tamang sagot. Number 1, 800. Number 2, 1,400. Number 3, 3,600. Number 4, 10,000. At number 5 ay 35,000. Laging tandaan mga bata ha, honesty is the best policy. Hanggang sa muli mga bata, maraming salamat, paalam, sana ay may natutunan kayo ngayong araw.